Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Sana po nasa maayos kayong kalagayan, saan mang dako ng daigdig kayo naroon ngayon. Pag-usapan po natin itong mga senador natin na talagang nawala na ang kanilang pagiging patriot. Nawala na ang patriotism, nawala na ang loyalty sa kanilang sinumpaang mga tungkulin. Itong latest na pangyayari tungkol dito sa sinita ng China, itong si Commodore Tariela, tungkol doon sa kanyang pagle-lecture na kung saan gumamit siya ng caricature ni Xi Jinping na kung saan hindi nagustuhan itong mga Chinese na to yung caricature na inilabas nitong si Tariela. Alam nyo mga kapatid, mga kababayan, kahit anong gawin natin dito sa loob ng ating bansa, kahit na sino pa ang i-drawing natin dyan, papangitin natin ang itsura, wala silang pakialam dyan. Meron po tayong freedom of expression na alam naman natin wala sa China. Kaya ngayon, ang akala talaga nila, kanila na ang Pilipinas. Kagagawan po yan nitong mga senador na talaga namang humihimod sa mga Chinese leaders na to. Nakakahiya ang pinagagawa nitong mga senador na to. Talagang nawala na ang pagiging loyal sa sariling bansa, nawala na ang pagiging patriot. Isipin nyo na lang, pinapalamon sila ng taong bayan, pinapasweldo sila, and yet, sobrang pagpabor sa China ang pinapakita nila. Papakita ko sa inyo later on yung pagtatalo or yung debate nitong si Senator Risa Ontiveros at itong si Marcoleta. Nakitang-kita dito yung pagkampi ni Marcoleta. Isipin nyo, pati itong si Marcoleta, kasama na itong si Robin Padilla. Sinisita nila itong si Commodore Tariela dito sa paninindigan ni Tariela. Nasaan na ang prinsipyo ng patriotism at loyalty nitong mga ito? Isipin nyo mga kapatid, mga kababayan, itong mga senador na to, bago ito umupo, nanunumpa ito na ipagtatanggol nila ang konstitusyon. Ipagtatanggol nila ang mamamayang Pilipino. And yet, ang ipinagtatanggol nila rito, yung kagustuhan ng China. Isipin nyo, pati itong freedom of expression na meron tayong ini-enjoy dito sa Pilipinas, gusto nilang supilin. Pinakikialaman ng mga senador na to para lang i-please, para ipakita sa China na sila ay kumakampi at may kakampi silang mga senador dito. May kakampi silang mga politiko dito. Nakakadismaya po. Isipin nyo, itong mga attitude ng mga senador na to. Lalong-lalo na itong si Marcoleta at itong si Robin Padilla. Lagi tayong nire-remind na itong China ay napakalaki, itong China ay mayaman, ang China ay powerful. Tinatakot tayong palagi. Pero ni minsan, hindi man lang nila binanggit na kawawa naman itong mga Pilipino na inaapi dyan sa West Philippine Sea. Yung isa na putulan ng daliri dahil sa pangbabangga ng barko nila. Ilang beses tayong spray ng water cannon. Ilang beses tayong ginamitan ng mga laser na nakaka-temporary blindness dahil doon sa ginagamit na laser na yan. Ilang beses tayong binastos, winalanghiya. Yung mga fishermen natin, tinataboy. Minsan, kinukunan pa ng mga nahuhuling isda. Ganyan yung pangwawalang hiya sa atin. Ilang beses tayong binangga. Isang beses pa nga, di ba, may namatay sa kanila. Dahil kagagawan din nila yung pambabangga. Pagkatapos itong mga senador natin, papaalalahanan tayo na malaki ang China, pwede tayo makipagkaibigan sa China, mapera ang China. Isipin nyo naman, ni minsan hindi sila nagtanggol, hindi sila nagsalita para sa mga Pilipino na naapi dyan sa West Philippine Sea. Ang sinasabi nila, ang lumalabas lagi sa bibig nila, yung pagkampi sa China, yung sinasabi na, indirectly sinasabi sumuko tayo sa China. Gusto nila humimod tayo sa
gaya ng mga ginagawa nila. Hindi naman po pwedeng ang buong Pilipinas ay susuko dahil sa kagustuhan yung mga senador kayo. Dahil sa pakinabang ninyo. Isusuko natin ang buong bansa dahil lang kayo ay nakikinabang, dahil kayo ay merong lihim na mga pakinabang, dahil kayo ay nagpalit na ng loyalty, nagpalit na kayo ng patriotism, hindi na sa Philippine flag, kundi sa China na. Umaasa ba kayo na ganyan lahat ng mga Pilipino? Mga kababayan, mga kapatid, tandaan natin ang mga pagmumukha ng mga politiko na to. Nagbabait-baitan sa harap ng kamera, pero ang loyalty nila hindi na sa Pilipinas. Yung pinanumpa nilang trabaho dito sa Pilipinas bilang senador, hindi na nila pinapansin. 15 senador ang lumagda sa resolusyon para pagtibayin ang karapatan ng mga opisyal na magsalita sa anumang isyung may kinalaman sa national interest alinsunod sa opisyal na mandato. Kabilang sa lumagda sina Senate President Tito Sotto, Senador Francis Pangilinan, Panfilo Lacson, Juan Miguel Zubiri, Risa Ontiveros, Sherwin Gatchalian, Loren Legarda, J.V. Ejercito, Mama Aquino, magkapatid na Mark at Camille Villar, magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo, Jinggoy Estrada at Lito Lapid. Hindi lumagda sa resolusyon sina Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Francis Escudero Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla at Joel Villanueva. Gayon din si Ronald De La Rosa na hindi pa rin po nagpapakita sa Senado. Para kina Senador Erwin Tulfo at Ontiveros, walang karapatan ang mga dayuhang patahimikin ang sinumang Pilipino sa loob ng Pilipinas. Kahit sino pang dayuhan, walang karapatang patahimikin ang mga Pilipino sa loob ng Pilipinas. Lalo na kung ambassador. Dahil mas mataas ang inaasahan sa inyo. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon. Pwede ba nating maging kakampi ang China? In principle, bakit hindi? Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno. Yung sinasabing i-defend ang Constitution, pangalagaan ng taong bayan, hindi na po nila ginagawa yan. Ang pinangangalagaan nila, yung kapakanan ng China. Kung gusto nyong mapunta tayo sa pangangalaga, gusto nyong maging under tayo, maging probinsya na tayo ng China, alam nyo naman kung ano mangyayari. Mawawala na itong freedom na ating tinatamasa. At yung ating natural resources, gasino na lang yan. Higupin ng napakalaking China na yan, na nangangailangan ng mga resources na kamukha na meron tayo. Dahil sila ay overcrowded, overpopulated, sigurado, interesado yung mga yan kung anong kayamanan, kung anong natural resources, kung anong yaman meron tayo dito. Na gustong ipagkaloob, handily, ipagkaloob nitong mga senador na to sa China on a silver platter. Gusto nyo ba yan, mga kapatid, mga kababayan? Isipin nyo, isang ungot lang, isang reklamo lang nung China. Eto na. Nagtatalumpati na doon sa Senado. Ipinaglalaban yung gusto ng China. Ganon din to si Robin Padilla. Gaya nga na sinabi nitong si Marcoleta, itong si Tarriela daw ay hindi naman nakikipag-coordinate sa Department of Foreign Affairs. Gusto nilang supilin yung ating freedom of expression. Na alam natin wala nga sa China. Gusto rin nilang mangyari dito sa Pilipinas. Ganyan po itong mga klase ng senador na to. Mabuti na lang, nanindigan itong si Senator Risa Ontiveros, nakipagtalo. Nanindigan itong si Senator Erwin Tulfo, nanindigan itong si Senator Kiko Pangilinan. At iba pang mga senador, at nagpakita sila ng full support dito sa ginawa ni Commodore Tarriela sa pagpirma nung kanilang manifesto o pumirma sila ng dokumento in support of Commodore Tarriela. At sino-sino yung mga hindi pumirma para suportahan ang mga Pilipino sa pagsasalita, pag-i-express ng kanilang
hinaing tungkol dito sa nangyayari sa West Philippine Sea. Itong si Alan Peter Cayetano. Itong si Pia Cayetano na lumabas na rin ang tunay na kulay. Kababaing tao at ang tingin natin matino, ngayon lumalabas na supporter din pala ng China. Of course, si Bato de la Rosa na hindi naman talaga nagpapakita, and then Chis Escudero, Bongo Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla at itong si Joel Villanueva. Itong mga nasasangkot sa flood control project anomalies na katulad ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva, asahan na natin talagang kahit nasabihin mo pang may mga loyalty pa sila dati or patriotism na natitira sa kanilang puso, ngayon pipirma na ito against or hindi na pipirma ito in support of the stand of the government. Dahil sila ay nahaharap sa mga kaso at umaasa sila na kung ang China ay magdo-dominate, makakapasok ng Pilipinas, baka maligtas sila. Ang kakapal na po ng muka. Isipin nyo, pasahod ng mamamayang Pilipino, ang lalaki ng kanilang mga nakukuhang budget kada taon bilang senador. Pero ang ipinaglalaban nila, kung hindi si Duterte, kung hindi yung mga Duterte, yung China. Kasi nga, nag-umpisa naman talaga yan na pagiging sip-sip ng gobyerno natin sa China noong panahon ni Duterte. Kaya ngayon, itong mga followers ni Duterte, itong mga loyalists ni Duterte, obviously, pinapakita nila hanggang ngayon. Pero, kung itong mga senador na to, pinapasweldo ng mamamayang Pilipino, ang lalaki ng allowances, ang ganda ng buhay nila, ang ibang mga tagahanga nila, ang mga followers nila, halos ilagay sila sa pedestal. Buhay hari sila rito. Diyan sa mga loyalist nila, sa mga sa mga followers nila. And yet, ganito ang pinapakita nilang pagsuporta sa China. Ang ibig sabihin po niyan, ano ba talaga ang malaking kapalit nitong ginagawa nila? Ano ang malaking kapalit? Kaya po, hindi ko maubos maisip. Sa ganda nung pamumuhay nila dito sa Pilipinas, dahil mga senador sila, alam nyo naman kung gaano tangkilikin, kung gaano irespeto ng mamamayang Pilipino ang mga senador dito sa atin. Although, ang rumerespeto na siguro sa kanila, yung mga hindi naiintindihan ang tunay na pangyayari. Ang lalaki ng mga sinasahod, ang ganda ng mga privileges. Ano ang kapalit? Yan ang tanong ko po, ano ang kapalit para mas ipakita nila yung loyalty nila sa China. Samantalang tayo ay nagpapasweldo sa kanila. Samantalang ang gaganda ng buhay nila sa Pilipinas bilang mga senador. Ano po ang malaking kapalit kung bakit ganito ang attitude ng mga politiko na to? Your guess is as good as mine. Nakakadismaya po, mga kababayan. Hindi ba? Sobrang ipinaglalaban nitong mga senador na to yung paninindigan na ipinaglalaban din ng mga Dutertes. Ano ang kapalit? Ano ang kapalit? Pwede ba nating i-assume na mas nakagiginhawa sa kanila ang ibinibigay ng China kaysa doon sa ibinibigay ng gobyerno, ang ibinibigay ng mamamayang Pilipino sa kanila bilang mga senador na pinapasweldo ng mamamayang Pilipino? Yan po ang malaking katanungan ko. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At mag-comment po tayo, iparating natin dito sa mga senador na to na sobrang loyal sa China. Ipabasa natin sa kanila ang mga komento natin. Pakishare na rin po nang sa ganun ay matulungan lumaganap itong aking munting channel. Maraming salamat po. And
ladies and gentlemen, mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.